Bakit isang beses lang tumalon ang lalaking ito gamit ang parachute? Kaya naman nakaramdam ng matinding tensyon ang mga manunood. Dahil lang sa isang eksena, umabot na sa 2.5 na bilyong piso ang kinita ng pelikula, at yun ay hindi pa kasama ang mga tangke, mga barkong pandigma, at mga eroplano. Magsisimula ang kwento noong 1999 sa Pilipinas. Masayang-masaya sila dahil akala nila'y nakakita na sila ng platinum. Hindi nila alam na isang sakuna na kayang puksain ng sangkatauhan ang nagigising na. Sumama kayo sa akin. Doble na ang lakas ng radiation kumpara noong una nating matuklasan. Doble na. Ang misyon ng pangkat ng mga geologists ngayong beses ay alamin kung may kaugnayan ng mga pagyanig na madalas mangyari kamakailan sa pagguho ng minahan. Biglang huminto ang nangungunang siyentista. Napakataas ng radiation level dito ayon sa instrumento. Ikaniling niya ang flashlight papasok sa yungib. Isang fossil ng nilalang ang nailawan ng sinag, nakabaon sa bato. Puzzle nga ito. Sinabi ng siyentista na 30 taon na siyang naghaukay ng yungib. Hindi niya alam kung anong uri ng fossil ito ng hayop. Ang istruktura ng mga tadyang nito ay parang sa isang uri ng higanteng hayop noong unang panahon. Ang mas nakakagulat pa, sa loob ng ribcage nito, 2 hugis itlog na kasing laki ng bola ng basketball ay naglalabas ng kakaibang asul na liwanag. Ang isa ay basag na, wala namang laman ang loob. Yung isa, basag na. Parang may lumabas mula sa loob. Ang tuktok ng batuhan ay napiunit ng isang misteryosong nilalang. May malalim na marka ng paggalaw sa ibabaw ng lupa. Dire-diretsong nawala sa baybayin. Kasabay noon, isang planta ng nuclear sa labas ng lungsod ng Japan. Si Dr. Oljo ay nakatitig sa monitor, kunot ang noo. Biglang may malakas na pagyanig, ang mga ilaw ng alarma ay mabilis na kumikislap. Bumalik ka na. Umalis na tayo. Naku! Parang pinaghahagupit ng isang malakas na puwersa ang buong planta ng nuklear para maiwasan ang pagkalat ng radiation. Wala nang nagawa si Inhinyero Oljo kundi isara ang mga pinto. Kinain ng aksidente na ito ang asawa ni Joe, at iniwan din nito ang isang palaisipan. Pagkalipas ng 15 taon, isang sundalong nagngangalang Brody ang nagsasanay sa pagdisarma ng bomba. Naging isa na siyang nangungunang eksperto sa paghawak ng mga paputok, ngunit hindi niya kayang maalis ang anino ng kanyang pagkabata. Habang siya'y masayang kasama ang kanyang asawa, isang tawag ang dumating. Naaresto ang kanyang ama dahil sa pagpasok sa ipinagbabawal na lugar ng Japan. Kailangan siyang magpiyansa. Matagal na silang hindi nagkikita, hindi niya inaasahan. Nasa silid ng pagtatanong sa Japan sila muling magkikita. Dumating siya sa tahanan ng kanyang ama. Nakita ko ang dingding na puno ng mga pulang sinulid at mga larawan na magkakaugnay sa isang pandaigdigang network ng mga pangyayari. Minahan sa Pilipinas, planta ng nuclear sa Japan. Pacific Ring of Fire, Desyerto ng Nevada, 15 taon na. Mukhang ayaw pa rin kasing bitawan ng ama ko. Naniniwala siyang hindi lang basta lindol yon. May mas malalim pang dahilan. Basta maibalik lang ako roon. Mapapatunayan ko sa lahat. Hindi yun kalamidad noon kundi, tama na, pa. Gusto ni Ford na kalimutan na ng ama niya, pero ang ilang sugat ay hindi kayang kalimutan. Ang kanyang minamahal ay nakabaon pa roon sa mga gumuhong iyon. Wala man lang puntod. Kinamumuhian niya ang pagka-abstenado ng kanyang ama, at mas kinamumuhian pa niya ang katotohanang hindi rin niya makalimutan ang apoy ng pagsabog na iyon. Para hindi magsisi, sinamahan ni Ford ang kanyang ama, at nagpunta sa isang liblib na lugar na ikinulong. Matagal na itong walang nakatira, napuno na ng mga ligaw na damo ang mga pader. Ngunit ang nakakagulat ay, may ilang asong gala ang tumakbo. Sa totoo lang, mataas ang radiation dito. Wala dapat kahit anong buhay dito. Tinitingnan ko ang radiation detector sa aking kamay na nagpapakita ng 0. Gumawa ng isang nakakabaliw na bagay ang ama ko.
Tama nga ako, wala nga palang radiation dito, at ang hangin ay napakasariwa. Bago pa man nila mapagpatuloy ang kanilang investigasyon, ay natuklasan na sila ng mga sundalong nakastasyon doon, at dinala sa isang mahiwagang base. Bumukas ang mga gate, sumalubong sa kanilang paningin ang isang espasyo na may diametro, na mahigit 50 metro, hugis bola, na may manipis at organikong balat, na puno ng madilim na berdeng likido sa loob. Ang ibabaw ay puno ng mga umiikot na istrukturang parang ugat. Sa likod ng balat, mahihinuha ang balangkas ng isang nakatiklop na higanteng nilalang. Ang baluti sa likod nito ay may napakaraming tubo, na patuloy na sumisipsip ng enerhiya mula sa imbakan ng nuclear waste sa ilalim ng lupa. Nanginginig na nagmamakaawa si Oljo na palayain siya. Palagi ninyong sinasabi sa publiko na isang death zone ito, pero hindi naman. Nagsisinungaling kayo. Ang totoo ay, may itinatago kayo rito. Tama ba ako? Namatay ang asawa ko rito. May karapatan akong malaman ang katotohanan. May utang kayo sa akin ng paliwanag. Tingnan ninyo ang disk sa mesa. Ang nakasaad na petsa ay datos na mula 15 taon na ang nakakaraan. Nagulat ang propesor mula sa Japan sa pagsusuri ng taong nasa harapan niya sa mga datos na ito. Biglang naging lubhang pabago bago ang boltahe. Nakita mo ba? Ulit na naman. Hindi yan sira sa transformer. Yan ay electromagnetic pulse. Kayang makaapekto sa mga kagamitan sa kuryente sa loob ng radius na 100 kilometro. Nagsimula na naman. Ito ang pangunahing salarin noon. Hindi pa ba ninyo naiintindihan? Pinayuhan ni Oljo ang mga Hapones na tumigil na, kundi, ibabalik nila ang sangkatauhan sa panahong bato. Pagkasabi pa lang niya noon, umalingaw ang nakakabinging alarma sa buong base. Binalot ng pulang ilaw ang corridor. Agad na lumikas ang lahat ng tauhan sa unang distrito. Ang kalahating transparent na balat ng mahiwagang bagay ay patuloy na umaagos ng malalim na asul na liwanag. Nabatid ng doktor na Hapones ang panganib ng sitwasyon. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na buksan ang mataas na boltahe upang subukang sirain ang bagay na ito. Ngunit huli na ang lahat. Nagsisitakbuhan ang mga sundalo sa takot. Ang control panel ay naparalisa na dahil sa electromagnetic interference. Gumuho ang kisame ng corridor. Ang mga cable ay nakalawit na parang mga ahas na naghihingalo. May mga nagsisilap na sparks. Tay! Pagkatapos, tuluyan nang nakawala ang sinaunang halimaw na muto. Para lang itong mga langgam sa harap niya. Parang karit ang paghampas ng mga harapan nitong paa. Ang buong base ay masasabing lubos na nasira at maraming namatay. Pagkatapos, para bang may narinig na tawag si Tomo at lumipad palayo. Matapos ang sakuna, agad na kinontrol ng militar ang lugar. Si Dr. Oljo ay pumanaw dahil sa matinding pinsala. Inilipat sila sa isang barkong pandigma, sa isang sasakyang panghimpapawid. Isiniwalat ng isang Hapones na doktor kay Ford ang mga lihim na impormasyon tungkol sa higanteng nilalang. Ang doktor ay kabilang sa Monarch Organization, na dalubhasa sa pag-aaral ng mga sinaunang higanteng nilalang. Habang nagsisiyasat sa malalim na dagat ang isang Amerikanong submarino, di sinasadyang nakasagupan nito ang isang higanteng nilalang na natutulog. Nung panahong iyon, ang higanteng halimaw ay opisyal na pinangalan ng Godzilla. Nang una ay inakala ng Amerika na ito ay isang lihim na armas ng Unyong Sobyet. Samantalang ang Unyong Sobyet naman ay naghihinala na ito ay isang bioweapon na gawa ng Amerika. Ginamit ng dalawang bansa ang pagsusubok ng nuklear bilang pantekip upang atakihin si Godzilla gamit ang nuklear. Ipinakita ng pag-aaral na kayang masipsip ni Godzilla ang radyasyon ng nuklear bilang pinagkukunan ng enerhiya. Ibig sabihin, ang mga pagsabog ng nuklear noon ay nagbigay pa nga ng sustansya kay Godzilla. Pagkatapos, natuklasan ng pangalawang higanteng halimaw, ang Muto. Nagpalabas ito ng electromagnetic pulse bago makatakas, kaya nawala ito sa radar ng militar. Nakumpirma lang ng militar na patungo ito sa silangang bahagi
bahagi ng Pasipiko. Naniniwala ang doktor na si Godzilla lang ang makakapigil sa isang nasa hustong gulang na Muto. Nang ang militar ay wala nang magawa, biglang lumitaw si Muto sa Hawaii. Inatake nito ang isang nuclear submarine. Inayla ito sa kabundukan at nilamon ng mga nuclear warhead sa loob. Agad na nagpadala ang militar ng mga grupo ng fighter jets para lumibot. Itinaas ni Muto ang mga paa nito at nagpalabas ng EMP shockwave. Dahil sa EMP, lahat ng electronic devices ay nasira. Ang mga fighter jets ay nawalan ng kontrol at bumagsak. Ng mga sandaling iyon, isang higanteng nilalang ang papalapit sa barkong Pandigma. Ang palikpik nito sa likod ay parang matalas na kutsilyo na dumadaos-dos sa ibabaw ng tubig. Di tulad ng Muto, wala itong interes sa mga tao. Dumaan ito sa ilalim ng barkong Pandigma at dumiretso sa Muto. Hindi pa ito nakakatapak sa lupa. Ang mga alon na binuo nito ay umabot na sa taas na 12 metro. Kapag nakapasok na ito sa syudad, tiyak na magiging malaking kapahamakan. Sa liwanag ng apoy, nakita na ng mga tao ang tunay nitong anyo. Ito ang alamat na si Godzilla. Akala ko'y magkakaroon ng isang maalamat na labanan. Pero, bigla na lang tumakas ang Muto sa labanan. Sumisid si Godzilla sa kailaliman ng dagat para habulin si Muto. Ipinakikita ng pag-aaral na naaakit si Muto sa senyales ng panliligaw ng isang babaeng Muto. Papunta ito sa lugar ng pagsasama. Ang landas ng dalawang higanteng nilalang ay magtatagpo sa San Francisco. Nagdesisyon ng militar na sa kanilang pagtatagpo ay gagamit sila ng nuclear bomb, ang ultimate strike, na naglalayong puksain ng lahat ng higanteng nilalang ng sabay-sabay. Nagbabala ang doktor mula sa Japan. Ang nuclear bomb ay magiging pinagkukunan lamang ng enerhiya nila. Ngunit ang militar ay naniniwala na ang megaton level na pagsabog ng nuklear ay sapat na upang wasakin ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay di inaasahan. Sinugod ng babaeng Muto ang riles at kinuha ang nuclear bomb. Dinala nito ang nuclear bomb pabalik sa pugad bilang sustansya ng mga itlog. Nakuha ng atensyon ng batang nasa sasakyan ng isang tunog mula sa malayo. Bigla, 200 metro ang layo sa kaliwa. Biglang tumaas ang kalmadong karagatan. Isang itim na bundok ang sumulpot sa mga alon. Papalapit sa grupo ng mga barkong Pandigma sa bilis na 20 knots. Handa ang lahat. Biglang huminto si Godzilla. Mukhang wala naman siyang masamang intensyon sa mga tao. Habang naguguluhan pa ang militar, nagsilbing hayag ang tuktok ng burol. Iyon pala'y ang buntot ni Godzilla. Pumutok, pumutok, pumutok. Ang Arleigh Burke-class destroyer ang unang bumaril. Ang 127 mm na mga kanya ng barko ay nagpaulan ng mga spark sa baluti ni Godzilla. Nagsipagan ng mga piraso ng bala, pero ni Gasgas ay wala. Sumigaw ang mga sundalong nasa tulay na huwag magpaputok ang mga nagpapaputok dahil maraming sibilyan sa tulay. Ito ang pagtayo ni Godzilla, ang kanyang napakalaking katawan. Hindi alam kung sinadya o hindi, pero natakpan nito ang mga rocket. Hindi nagpatinag ang mga sundalo sa tulay. Binuksan nila ang lahat ng kanilang
mga armas. Dahil sa lakas ng pagsabog ng mga bala ng tangke, si Godzilla ay nakaramdam ng kalupitan ng tao. Sumisid ang FA-18 at nagpaulan ng MK-84 na bomba. Dinapuan ng mga amber na mata ni Godzilla ang buong armada. Para bang mga langgam sa paanan ang tingin niya sa mga tao. Patuloy na naglalakad papunta sa baybayin. Okay, nandyan na siya. Handa nang magpaputok. Handa na. Kumusta naman ang sayo? Nang makita ng mga tao na hindi epektibo ang mga ordinaryong armas, napagpasyahan nilang gamitin ang sandatang nuclear para maiwasan ang pagpakawalan ni Godzilla ng EMP na makakaparalisa sa mga elektronikong sistema. Gumamit ang mga sundalong Amerikano ng nuclear bomb na purong mekanikal ang estruktura. Kapag na-activate na ay hindi na may babawi pa. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sa mismong kritikal na sandaling iyon, isang pulse interference ang narinig sa himpapawid. Nawalan agad ng kuryente ang buong lungsod. Pati ang mga eroplano sa himpapawid ay sunod-sunod na bumagsak sa dagat. Sa sumunod na segundo, isang ibang halimaw ang tahimik na bumaba mula sa mga ulap, sumisid sa bilis na 3 Mach, at tuluyan ng dinurog ang barkong may dala ng nuclear bomb. Kinuha nito ang imbaka ng mga nuclear bomb, na parang isang agila na kumukuha ng bangkay. Napakadali, ang mga nuclear bomb na ipinagmamalaki ng sangkatauhan. Naging handaan na ito ng mga halimaw. Hindi nito nilamon ang bomba, kundi dinala. Para sa babaeng muto ang bomba. Ang sapat na nuclear energy ang magpapabilis sa pagpisa ng mga itlog. Nahaharap ang sangkatauhan sa isang krisis na hindi pa natin naranasan. Dapat nating mano-manong tanggalin ang timer ng bomba. Kung hindi, pagkalipas ng 2 oras, mapapantayan ng San Francisco. Nagmadali ang militar na bumuo ng isang espesyal na puwersa para sa misyon ng pag-alis ng bomba. Sila ay nagparashoot mula sa 10,000 talampakan sa ere. Iniiwasan nila ang lugar na apektado ng EMP. Nalugmok sa dilim ang lungsod dahil sa brownout. Ang buong lungsod ay parang isang lungsod ng mga patay. Mabilis na tinawid ng grupo ang mga guho para hanapin ang target. Sa wakas, natagpuan nila ang isang babaeng muto na ng itlog. Bigla, isang higanteng buntot ang humampes sa makapal na usok. Unti-unting lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Si Godzilla, ang mortal na kaaway ng mga muto. Sumugod si Godzilla at kinagat ang leeg ng babaeng muto. Pumiglas ang babaeng muto, ngunit malaki ang agwat ng kanilang lakas. Patuloy na sinupil ito ni Godzilla. Kahit na sinubukan itong kumapit sa mga gusali para lumaban, hindi pa rin ito nakapagpigil. Isang panig ang laban. Samantala, nagawang makapasok ng mga espesyal na puwersa sa lungga. Nakakagimbal ang tanawing sumalubong sa kanila. Puno ng mga itlog na malapit ng mapisa ang lungga. Kapag napisa na ang mga ito, haharap ang sangkatauhan sa panganib ng pagkalipol. Agad nilang natagpuan ang bomba atomika. Ngunit konti na lamang ang oras na natitira. Hindi na ito maaalis kaya't sinubukan nilang ilipat ang bomba. Napaka ni Godzilla ang babaeng muto. Habang handa nang tapusin ni Godzilla ang kalaban, dumating ang lalaking muto. Nanganganib na si Godzilla dahil sa pag-atake ng 2 muto. Nahirapan si Godzilla at unti-unting natatalo. Habang umaalis, may nakita ang mga miyembro ng isang tanker. Napagpasyahan nilang paputukin ang tanker para mapuksa ang lahat ng itlog. Habang nasa panganib si Godzilla, sumasabog ang tangke ng langis, nasusunog ang mga itlog.
Naramdaman ng babaeng muto ang pagsabog. Iniwan si Godzilla at sumugod sa pugad. Nang makita niyang wasak na ang lahat ng itlog, sumigaw ito ng malakas. Nang mga sandaling iyon, nagsimulang lumiwanag ang palikpik ni Godzilla sa likod. Agad na natamba ang babaeng muto dahil sa atomic breath ni Godzilla. Sinubukan ng lalaking muto na salakayin ng palihim, isang paghampas ng buntot ni Godzilla, at naitulak ito sa gusali. Nabagsakan si Godzilla ng mga gumuhong gusali. Hinarap naman ng babaeng muto ang mga sasakyang may dalang bomba. Habang halos malulunok na nito ang bomba, dumating si Godzilla. Kinagat nito ang leeg at inihagis. Pilit na binuksan ang bibig nito, at pinakawalan ng atomic breath. Natunaw ang leeg ng babaeng muto. Iniangat ni Godzilla ang ulo nito at sumigaw ng tagumpay. Ipinahayag ang pagbabalik ng hari, marahil dahil sa pagod. Bumagsak si Godzilla at nawala ng malay. Kinabukasan, nakakomatose pa rin ito. Akala ng lahat, patay na ito. Habang inaayos ang mga kalat sa paligid, biglang dumilat si Godzilla. Dahan-dahan itong tumayo. Saglit lang itong nakatulog dahil sa sobrang pagod sa pakikipaglaban. Nang makita ng mga mamamayan sa livestream ang pagkabuhay ulit ni Godzilla, nagsigawan ng buong lungsod sa tuwa. Nang bumalik si Godzilla sa malalim na karagatan, dala-dala ang sugat-sugat na katawan. Ngunit may bagong pagyanig na nararamdaman sa ilalim ng yelong Antarctic. Makakayanan pa kayang mabuhay ng sangkatauhan sa susunod na digmaan. Nang ang mga sandatang ipinagmamalaki ng sangkatauhan ay naging laruan na lamang sa harap ng higanteng nilalang. At ang mga bomba nuklear ay naging pagkain na lamang nito at hindi na banta. Nagtonto na tayo, na marahil, hindi naman talaga sa atin ang planetang ito. Ako po si Dagat, hanggang sa susunod na pag-uusap.